Katatapos lang ng ulan dito sa amin. Medyo malakas din. At topic natin ngayon ay yung mga pwede nyong maranasan, mga problema na pwedeng dumaan sa inyo kapag nag-aalaga kayo ng pagmamanok. Yan, no? Unang-una sa pinaka-problema sa pagmamanok ay ang panahon, no? Ulan, tapos biglang init, or napakainit, tapos biglang napakalakas na ulan. Yan, yun yung problema sa pagmamanok, no? Dahil nga itong mga manok po natin ay kapag nakaranas mo sila ng lamig or tag-ulan, pwedeng humina yung kanilang pangingitlog at pwedeng makainom sila ng mga stagnant water. Yan. Kaya kami, nagpapalit talaga kami palagi ng malinis na tubig. Yan. Isa pa sa problema sa malamig na panahon katulad nito, no, ay ang sipon. So dito nagsisimula ang sipon ng manok natin. Pero wala namang sinisipon na manok dito, no? Papansin nyo. Yan, napaka-healthy nila. Yan, kahit naka-free range yan sila, healthy din po yung mga alagang manok natin. Dahil din po yan sa mga binibigay natin sa kanila. So katulad na lang ng ating mga feeds. Yan, no? Sa ngayon, commercial feeds, oh, nag-mate kahit maulan. Yan, no? Yung importante lang ay hindi sila mabasa sa ulan, no? So dapat may pasilungan sila kahit parang ganitong style lang, no? Ganitong setup lang. Ay importante, mayroon silang masilungan kapag maulan at mayroong pasilungan yung kanilang pagkain, no? Yun po yung pinaka-importante. Kasi nga kapag nabasa po tong feeds, no? Dati nagsimula ako, hindi pa masyadong maganda yung aming hindi pa ganito yung mga pabahay namin sa manok namin. Trapa lang. So kapag nabasa, kapag may mga pagkain, yun, no, nababasa din po yung pagkain. Yung problema kapag nabasa yung feeds nila, no, pag hindi naubos yan, magmo-molds. Yun yung problema din, no, sa isa pa dito sa pagmamanok. Yan. About naman sa sipon, kapag nagkasipon yung manok natin, yan, pinaka-effective na binibigay ko sa kanila, yung Ambroxetil Max. Yan, tsaka halimbawa, merong isa na medyo mahirap gamutin, gamitan nyo ng Amtel 500, no? Yan. So pagkatapos nilang magbigay ng mga feeds, may mga nangingitlog pa, kaya yun, harvest na naman sila. Yan. So ngayon, pangatlong harvest na to sa ngayong araw. Yan, ngayong hapon. Kasi nga, nag-harvest ako dito, alas 9, alas 12, at ito na yung huli, yung pagbibigay ng kanilang, pagre-refill ng kanilang feeder. So itong pagkain na to, naka-budget dyan, hanggang bukas na. Yan. No, minsan na may kapag tanghali, nag-check ako dito, yan, nagbibigay pa ako ng pamirienda sa kanila, which is feeds pa rin. No, kasi yung feeds na binibigay natin sa kanila ay kompleto na. About naman sa mga organic, hindi na ako nagbibigay, no? Paminsan-minsan nabibigyan ako ng mga malunggay kasi may mga malunggay naman dito. Yan. About naman sa Madre de Agua, wala na akong time para magtanim, no? So, ayun na. May feeds naman tayo. Kaya doon na lang. Yan. So, about sa feeds, wala naman tayong problema na din. Kasi nga may agribets na tayo, dalawang agribet na meron tayo. Dati na problema ako sa feeds kapag nagkakaubos ng stock. So, okay lang ba na mag-change yung feeds, no? So, hindi talaga siya 100% okay, pero mas okay na yon kung wala kayong, kumpara sa wala kayong ibigay sa inyong mga alagang manok. Yun yung kinagandahan. Yan. So, pwede pa rin magbigay ng ibang brands, no? So, magkaibang lasa, no? Magkaibang timplada, pero halos same lang naman ng purpose yung mga feeds na binibigay natin, like Gallimax 21, Bipro 4000, at saka yung Integra 4000. No? So, last choice ko na yung Integra 4000. Doon ako sa Gallimax 21 at saka sa ating Bipro 4000. Yan. Merong nag-offer sa akin na nutritionist, no, gagawa niya daw ako ng feeds na mura, yan. At yun daw yung ibibigay ko dito sa manok na natin. So, sa ngayon, sa Friday kami mag-start. Yan, magdi-deliver sila Friday. So, Sabado na ako magpapakain ng ating nung bagong feeds natin na pang-breeder na ginawa sa atin. Exclusive lang dito sa manukan natin, no? So, kapag okay yon,
yun na yung time na ipapalabas ko siya sa market, yung feeds natin. Yan. Itong problema pa, isa pang problema, ay kapag hindi ka nagbakuna sa mga alaga mong manok. So, pinaka-problem dito, no, maraming nagsusurrender sa manok ay yung aratay. Kapag dinaanan ka ng aratay, posibleng hindi ka na magmamanok pa ulit, no? Or kung magmamanok ka ulit, matapang ka. So, kailangan kasi dito ng vaccination, which is ginagamitan namin ito ng Lasota plus IB. Para po yan sa kanilang, or Lasota, okay lang din, no? Every 3 months to 6 months. Yun po yung binibigay namin para hindi po matamaan ng aratay yung mga manok natin, no? So, kapag nagka-aratay na yung manok mo, wala nang ganong gamot yan. Wala talagang gamot, no? Kung may magka-survive man, swerte na yun. Yan. So, mas mabuti, no, na magbakuna ng Lasota plus IB. Yun yung masasuggest ko. Yan, kumpara sa daanan ka ng aratay, tapos wala kang bakuna, yung mga manok mo, yan, problema yun. Isa din sa pinaka-problema dito, no, dito sa ngayon po, pinaka-problema ko, no, sa pugad naman tayo. Sa pugad, pag may naglimlim dyan, or hindi kayo nag-maintenance sa pugad ninyo, pwede magkaroon ng mga kuto ng manok, o tinatawag dito sa lugar namin ng dapaw. Yung dapaw, pwedeng mag-cause ng foul pox, no, kasi nga, kagat ng insekto din po, no, kuto or lamok, yung foul pox nagdudulot ng foul pox sa mga manok natin. Yan, mula po yan sa kuto or sa lamok. Yan. Yun yung napapansin ko, no. Kapag nagka-foul pox, nagkadapaw po sa pugad ninyo, lagyan nyo na ng 7WP85, yung brand yan, Bayer. Makikita nyo po yan sa mga agri-supply. Mabibili nyo yan. May kamahalan lang konti, pero sobrang, nasa 180 pesos to 400 pesos yung mabibili nyo. Yan. Napaka-effective po niyan. Ilang oras lang, 2 to 3 hours, patay na po yung kuto or dapaw ng inyong mga alagang manok. Yan. Kapag nagkadapaw kasi, makati din po sa katawan natin ng mga chicken farmers. Yan. Kaya, ayaw ko yung dapaw. So, every 3 to 6 months, nagbibigay din po ako ng WP85. Diyan sa pugad lang nila or saan sila nagsistay kapag gabi. Yan. Or yung may mga maraming kuto, makikita nyo naman yan kapag gabi, lumalabas yung kuto. Kitang-kita nyo kapag fina-flashlight nyo yung manok nyo. So, yung manok na yun, lagyan nyo lang ng WP85, 7 ng Bayer. Spray or direct sa katawan ng manok, safe na safe po. No? Wala pong magiging epekto. Yan. Aside sa dapaw, isa pang problema ko sa pugad ay yung mga uwak. So, yung uwak, palagi silang pumupunta dito. Yun nga lang, inauunahan namin sila. Kaya sa ngayon, wala na ganong uwak dito sa amin. Yan. So, yung uwak, madami akong ginawa dyan. Naglagay ako ng laso sa itlog. Hindi sila namamatay. No? Parang, sila sa mga toxic or sa mga poison, parang sanay na yung mga uwak. Yun yung napapansin ko. Yan. About naman sa isa pang problema, sa pag-i-incubate, yan, pag-i-incubate tayo, or pag-di-disinfect. Pag-di-disinfect dito, yan, sa disinfect namin, Microban AV yung gamit namin, or Microban GT kung merong available sa inyo. Yan. Sa gamutan naman, kapag may sakit, gamutin nyo na agad. Sa pag-i-incubate, yan, dapat makuha nyo yung tamang temperature, tamang humidity, kasi kapag ganon, hindi nyo, malaki yung chance na, na maging successful kayo sa pag-breeding. Yan, sa breeding naman kasi, kapag palpak kayo sa temperature, hindi nyo nabantayan, or sa humidity, pwedeng walang mapisa. Kita nyo naman to, daming napisa. Bukas, harvest na namin to. Yung iba kasi medyo basa pa. Yung iba kanina. Yung iba naman kahapon. Pero yung mga na-hatch kahapon, kakaunti pa lang. Yan. So ito, pang 20 days nila. Pagka 21 days, harvest na yan. Ganyan yung pag-incubate namin dito. No? So, dapat iba yung hatcher saka sa setter natin. Ito, setter to. Ito naman, hatcher kung saan sila na-hatch. Yan. Sa pag-aalaga naman ng sisiw, yan, medyo sensitive yung mga sisiw natin. Yan. No, dapat palaging bago yung kanilang tubig, no? Yan, may tamang ilaw, tama yung distansya ng ilaw sa flooring. Malinis palagi yung pagkain. Yan, buksan mo yun, Pogi. Yan, ito si Pogi, oh. Yan, siya yung nag-aalaga dito sa mga sisiw. Ito yung mga mamahalin nating mga chicks. Yan. Punta naman tayo sa kabila. Yan, oh.
Mga chicks natin na Indio Gigante. Yan. Isa itong trio. Yan. Pero this is not for sale. Ito po ay aking collection. No? Kasi wala talaga akong tinatago. Ito, tataguin ko to para mapakita natin kung gaano kaganda yung Indio Gigante natin ng mga flat combs sa mga customers natin kapag medyo malalaki na. Ito naman ay both Indio Gigante at saka mga Shamo Giants natin. Yan. Gaganda, no? Yan. So, kapag na-perfect nyo yung mga sinabi ko, malaki yung chance na maging successful chicken farmer kayo.